Ngayong nga po enrollment na sa college ha mga kapatid. Marami na po ngayon ang naghahanda sa enrollment. Marami na po ngayon ang naghahanap po ng tamang paaralan. Tandaan po natin ngayon pong mga panahong ito sa pagpili po ng paaralan. Dapat tayo sigurado na ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI. Yes, STI mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gustong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Again, ito po'y napaka-importante, napapanahon and very practical. Hindi lang sa facilities, hindi lang sa curriculum, hindi lang po sa mga teachers, kung hindi maging yung gabay para po sa pagiging future ready ng estudyante at yung kanyang employment after enrollment. O diba, Enrollment to Employment System o E2E hatid ng STI. Thank you. Alas 7:53 na, baby girl, ang ating tamang oras ngayon. Kung maaari nga lang po ay haba-habaan pa natin tong ating programa pero hindi naman pwede. No, ha? Sa Biting dami ka pa. po Biting ka pa ng sa 4 hours, ha? Hindi pa nga tayo nagsisimula sa ating Oo. pangatlong oras. Anyway, ang dami ho natin mga dapat na pag-usapan. Pero definitely po pag-uusapan natin ito ngayon. No? Dalawa po ang sinasabing mag-iimbestiga na naman po in the Senate. Dalawang komite. Yung isang komite po, komite ni Chairwoman Risa Ontiveros. Yung isa pong komite naman ay komite rin po ni Senador Erwin Tulfo. Tama ho lang naman yan. Dapat din pong gawin nila yan kasi nga sila po yung may oversight authority sa mga batas po na ating pong pinaiiral at yung pong mga posibilidad sa pag-aamyenda o pagpapalakas po, pagpapabuti sa mga batas na ito sa pamamagitan po ng mga panukala. Maganda rin po ngayon, uunahin lang natin itong usapin. Nito nga pong ngayon sinisisi ang ilang pong mga online games, sinisisi po ang social media sa mga pangyayari ngayon na atin po natutunghayan at masakit man pong isipin, nakalusot at nangyari na. Diyan po sa Tacloban City, yung pong dalawang bata ngayon ay kinakanlong daw po ng Bahay Pag-asa diyan po sa Tanawan, Leyte. Habang nagkakaroon pa rin po ng kaukulang pong rehabilitasyon at intervention yung dalawang sangkot mismo po dito at maging mga bata na nadamay po dito sa kanilang ginawa pong pamamaril. Ang tanong lang natin mga kapatid, nakailan na hubang investigasyon dito ang kinauukulan? At magmula ho ba nung nagkaroon ng investigasyon, nagkaroon ho ba sila ng aksyon? Kasi hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon na po ng babala ang kinauukulan in all fairness. Alright? Ready na ba si ASEC? Kasi importante itong ating ni USEC. Kasi siya po ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CIC. Sa ilalim po ito actually ng DICT. Magandang umaga po, USEC. Magandang umaga ka po, Manong Ted, DJ Chacha. Maraming salamat po ulit sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Opo, Yusek, pardon us medyo lang ho, madetalye itong ating mga panayam na ito kasi gusto ho lamang namin Opo. muna malaman, do you recall, nagkaroon kayo ng hearing in the Senate doong Abril 14, araw nga po ng Martes yun? Tama, Manong Ted, no? Nagkaroon kami ng hearing regarding do sa committee ho, doon ho sa committee ni Senator Risa Ontiveros of the Committee on the Welfare of Children and Women. At doon ho na ilantad natin at na pagdiskusyonan yung role at saka yung mga babala gaya ho nung sinabi nyo about the dangers of yung mga online games na to. Kung wala akong sapat na regulation, kung wala akong sapat na age verification, yung mga hindi ho age appropriate yung nalalaro ng ating mga kabataan at hindi rin natin na-verify kung
yung mga bata ba na-access yung mga ganitong klaseng age-appropriate content na po na to, Manong Ted? Oo nga po eh. Kasi ano ho naman, ano, bigyan natin ng pagkilala itong PNP Anti-Cybercrime Group. Itong si Deputy Director for Operations Romeo Desiderio. Handa siya nung hearing at naglatag nga siya ng mga concrete example, no? Yung pong mga na-rescue po nila ng mga minor de edad. Ito po ay 12 mga minor de edad galing sa Marikina, Las Piñas at sa Negros. Maliban doon mismo, yung pong mga bata na actual daw po meron pong tangka na maghasik ng karahasan doon po sa area ng Laguna if you recall, no? Nailatag niya Ah, ito. Tama. Kaya nga po, sir, that time din po, kinlaro na po nila, pati po yung pinanggagalingan nito na isa pong online games na Roblox, no? Oo. Sa inyo na po manggaling, ano ho ba itong Roblox na ito at bakit po hanggang ngayon nandidiyan pa rin ito despite po sa inyong sinasabi nung una na gagawa po ng kaparaanan dito ang gobyerno? Tama po, Manong Ted. Oh. To be fair po, gaya ng sinabi nyo, napakalaking bahagi ho ng mga ungkat natin ng mga gantong problema. Yung operasyon ho ng PNP-ACG, hindi lang ho si Colonel Desiderio, pati ho yung kanilang head na si General Wilson Asueta. Nakita ho natin itong larong Roblox nung una. Ito ho, kasi nabigyan natin ng pansin yung Roblox because may ni-discover nga yung PNP, may 7 bata sa Southern Luzon na nagtangka ho mag-mass shooting din, mag-school shooting din, Manong Ted. Tapos napigilan natin, tapos tiningnan natin yung Roblox. Tama ba yung ano? Kasi doon ho sa Roblox, yung mga laro ng mga kabataan na kung saan pwede mag-develop ka rin ng laro, mag-develop ka rin ng laro. At isa sa mga larong nakita natin doon, yung mga simulation ng school shooting, Manong Ted, ano. Tapos tinignan natin na maigi, bakit na-access ng mga bata itong ganitong klaseng content? Ano ba yung klase ng age verification na meron na ho ang Roblox? Ano ba yung mga parental controls na meron sila? Ano ho yung mga safety mechanisms nila? At nung habang inaaral natin sila, lumabas yung mga kakulangan. Kaya nga ho, nung nag-usap ho tayo, lumabas. To be fair ho sa Roblox, nag-participate sila sa Senado at sinabi nila ano yung mga features na papalitan nila at sumang-ayon ho sila sa mga mungkahi ng pamahalaan through the CICC na una, magkaroon ho ng office dito ang Roblox para mabilis ho ang mga subpoenas at saka yung mga processes of government natin. Pangalawa ho, i-integrate ang PhilSys system o ho yung tinatawag nating national ID natin para sa age verification. Kasi Manong Ted, nung una, nung tinignan natin yung age verification ng Roblox, parang ano lang yan magka-camera ka lang, magpipicture ka lang, tapos makikita na nila, parang i-guesstimate nila ano yung edad mo. Hindi talaga nila ma-establish kung ano yung edad ng mga manglalaro nila, whether it's adults or kabataan. At dito nakikita natin yung danger kasi nakakapag-usap, may messaging function ng Roblox na nakakausap nila yung mga kabataan at saka dito nangyayari yung sexual predation, yung mga grooming na tinatawag natin, yung targeting at saka ito yung indoctrination at saka yung radicalization ng mga bata. Panghuli sa minungkahi natin, Manong Ted, is magkaroon ng hotline or ng green lane ho ang ating pamahalaan. Kung sakasakaling makaka-detect tayo ng content na unang-una endanger sa ating mga kabataan because of the access of the kids to these violent contents, whether it's through violence or sexual explicit sexual matters. So, at saka pangalawa ho, para makita natin na makapag-report din tayo ng mga predators dito, yung mga groomers at saka yung mga terorista na nandito sa platform nila. Pero sa haba po ng inyong paliwanag na iyan, Yusek, bottom line dito, nasusunod ba ho yan? Yung pong mga binabanggit nyo ng mga pananggalang. Kasi just Mm. recently, may nag-post din sa TikTok ba yun, Cha? Facebook. Sa Facebook, Oo, na no? isang ina. Na isang ina na Mm. yun nga, no, napakapaslit pa ho ng kanyang anak at may binibigyan siya ng mga task. Bagamat alam po naman natin na may mga task-task talaga yan sa mga games na yan. But ito ho kasi, parang sinusubukan muna yung bata, di ba? Doon kung siya susunod sa mga simpleng task. Kasi if you also remember, di ho ba ito hong indoctrination na ginawa dito po sa mga kalalakihan, kabataan, age 12 to 17, dito po sa area ng Laguna,
ang naging task dito ay marahas, ano ho, kumbaga, Tama po, Manong Ted. ang sabi nga daw po, susunugin yung kanilang eskwelahan bilang Tama, Manong Ted. pagsunod doon sa task na ano sa kanya, na iminamando. Tama, Manong Ted, ano? Tapos, tama ho yung sinabi nyo. Nung dinidiscuss po natin to with Mm. Roblox, nagkaroon naman sila, because of the efforts, tsaka yung mga nangyari dito sa Pilipinas, nagkaroon ng global changes do sa Roblox when it Mm. comes to their policies at tsaka do sa implementation ng kanilang mga safety guidelines. Nagkaroon ng roadblock for kids, nagkaroon ng parang age appropriate content. So may tiering sila. Oo. Pero tama, I agree fully with what you're saying, Manong Ted, na kailangan ho, hindi pa sila sumusunod doon sa mga nire-request natin. Nag-commit sila, yes, pero hindi sila Mm. sumusunod. At dito ho, lumalabas yung problema, Manong Ted. Not only with games, but other platforms. Kasi nung nakita natin dito sa Tacloban, hindi lang ho natin sinesentro na ang problema yung games. It's not a one-all and Mm. be-all solution to everything. Mm. Nakita natin a lot of ICT functions or yung mga technology na ine-exploit for these kinds of predation at itong mga radicalization na to. Una, yung games. Second ho, yung mga messaging platforms kasi lumilipat sila eh. Tapos doon tinuturuan, doon ini-indoctrinate. Mhm. So at saka again, like you mentioned, yung social media platforms, it all points down to our capabilities to regulate these. At wala tayong capability to regulate them kasi nga wala tayong jurisdiction over these platforms, whether it's games, whether it's social Mm. media, whether it's these messaging platforms. Kaya ho kami sa CICC, kahit marami na ho nagagalit sa amin, Manong Ted, sa totoo lang, ang gagawin namin talaga what we think is best for protecting the Filipino children. Kaya block na lang kami ng block ng mga applications, Manong Ted eh. Oh, so wala tayong jurisdiction. What do you suggest? Ano ang dapat na gawin ng gobyerno para magkaroon tayo ng total regulation dito po sa mga games na ito, particular nga po itong Roblox na ito? So, Manong Ted, I always advocated na ang pinaka pangunahing sigurong legislative intervention na kailangan natin or pinaka-importanting bill na gagawa ho natin is a bill that would grant us legislation over these platforms, whether it's gaming, whether it's social media, whether it's messaging platforms, who do business here, Manong Ted. Mhm. Nandito sila, kumikita sila sa market ng Philippines. Pero hindi sila nagpapailalim sa ating mga batas. Minsan nga, 'di ba, yung mga kaibigan natin, naiintindihan ko yung mga kaibigan natin sa mga nakakausap natin sa mga social media platforms, nahirapan din sila. Na pag may request ang gobyerno, kailangan pa nila dumaan sa Singapore, dumaan sa US. So ang tagal ho ng proseso. So with this legislation, Manong Ted, it's not only regulation eh. Isipin nyo, pag wala tong legislation na to, mag-i-issue ang korte ng subpoena, papadala sa mga, whether it's kahit anong platform yan na binanggit natin kanina, dadaan pa yan doon sa country kung saan sila may regional office. Later on, dadaan pa yan sa country kung saan sila merong yung head, kumikita naman sila dito. They enjoy the Philippine market. Mas mapabilis ho sana at saka mas magiging effective ho yung pag-i-implement natin ng batas. Kasi kahit anong gawin ho natin batas, Manong Ted, DJ Chacha, to regulate these platforms, baliwala lang ho eh. Kasi kung wala, hindi natin sila mapapasunod eh. Is it unlawful if you totally ban them in the Philippines? Are you So, kami are you po, yun ho ang gusto na, will you violate any law? we're relying on the provisions of RA 1175, Manong Ted. Ang sinasabi nga ho namin, ang sinasabi ng mga critics natin na may Dicini ruling naman na sinasabi na hindi ka pwede mag-block. Ang sinasabi ko naman it does not fall within the purview of the Dicini ruling because ang binablock namin are not the ones who are inside the Philippines or enjoying the Philippine protection. Isipin nyo, yung mga banyagang ito, yung mga banyagang kumpanyang ito, nag-enjoy ng protection natin, pero they don't want to be under our jurisdiction. They enjoy, parang they want to have their cake and eat it too. Yung Mhm. kasabihan na yan, Manong Ted, na parang gusto nila na maprotektahan sila ng batas natin and yet ayos nila magpailalim sa batas natin. Oo nga po. So to answer my question, is it unlawful? Labag ba sa batas yun kung totally i-ban nyo itong mga games na ito? As a lawyer, Manong Ted, I am standing firmly that I am not violating any law, and I welcome anyone who has personality to question the things that CICC is doing under my watch. Na questionin ho kami sa ating Korte Suprema ng tuluyan ng mapagdesisyonan ng itong mga bagay na to pag nagbablock tayo ng mga entities na walang opisina at walang jurisdiction ng Pilipinas sa kanila. So why aren't you doing it now?
Ginawa ko natin, Manong Ted. For example po, nung Hindi ba nung di ba pumunta ito lang ang Roblox dito, itong Roblox kasi ngayon, sabi ho ninyo, 'di ba, kanina binanggit po ninyo, nandiyan pa rin sila eh. Itong Roblox na 'to. Oo, sabi ho ninyo tama Manong Ted. may mga pinangako sila, may mga gagawin sila, etc. Pero hindi nga pa rin sila sumusunod eh. So, when you say you ban them, as in, sa anong pamamaraan po yun? Bakit nandiyan pa rin po sila at meron pa rin magulang ngayon na nagpo-post po online sa epekto ng Roblox sa kanyang anak? Una-una Manong Ted, nung balikan natin sinabi ko kanina, that the Mhm. only reason why Roblox went here is para makipag-usap is because of the threat of the ban. Ngayon nung nagbago sila ng change ng mga policies nila, they improved their security policies. We're checking on their security policies, but we're still waiting, Manong Ted, doon sa compliance nila. At doon sa hearing na binanggit nyo kanina, Manong Mm. Ted, we gave them 3 months po to comply. So after that hearing, hinihintay namin matapos yung lapse ng 3 months na yan. Pag wala ho, pasensyahin ulit tayo yung mga batang magagalit po sa atin because we would be banning Roblox. Ibaban ho talaga natin yan, Manong Ted. Okay, sige. So at least naklaro sa akin ngayon yan. May tanong na po si Chaja. Go, Cha. Yes, pahabol na tanong Yusek Aboy. Kasi yun din ang Opo. pinagtataka ko, kaya rin siguro Opo. naulit yung tanong ni Manong Ted. Sa Gorebox po kasi ang bilis nyo siya na-ban. With Roblox, ano ba, what's Yes po. hindering CICC to block the game habang ongoing yung investigation? Hindi po ba pwede yun? Because of an understanding and a commitment ho na parang binigyan na ho natin sila ng 3 months. And to be fair po, si Roadblocks po nung sinabihan nating ibaban sila, pumunta ho kagad sila dito at nakipag-usap po sa atin kagad. Itong ho si Gorebox, you have to understand, temporary yung pagbablock natin sa kanila because of what happened in Tacloban. But I understand where you're coming from, DJ Chacha, no? This has, the writing was on the wall nung issue na to na Roblox. Kasi kaya nga natin ibaban si Roblox kasi nga nahuli natin yung mga kabataan na magsuschool shooting sana, napigilan natin. Oo, Etong pero sa Tacloban, hindi na natin napigilan. yeah, Yusek. Tapos kaya nga Oo. go ahead. But Jay Cha. Yusek, kung temporary block for Gorebox, bakit hindi kaya yung temporary block for Roblox habang hindi nyo pa na-assess if this is really right for our kids or not? Hindi po ba pwede yun? Balikan ko, DJ Cha, we can do that but because of our understanding, sabi ko nga, we still value yung cooperation ng mga platforms na to na they flew here in the Philippines, nagkaroon sila ng global changes, but ang iniintay natin yung mismong commitment nila na mag-set up office here, na integrate yung field system natin do sa age verification nila. And sabi ko nga, we would stand behind yung napag-usapan do sa Senate hearing na yun within 3 months po pag hindi nila na-comply. Starting from that Senate hearing, ibablock ko natin sila. But I understand po yung mga sentimento ng mga magulang natin na if it still poses yung mga dangers na ho na yan. And pag ang imbitasyon ko nga ho sa mga magulang na yan, kontakin niyo ho kami sa 1326 sa CICC para magkaroon ho, analyze natin yung data, i-record natin yung data, and we bring it to Roblox na your platform is not doing what it should be, what it committed to do, DJ Cha eh. And maybe we can hasten the process. Baka hindi pa matapos yung 6 months, talaga mapagdesisyon na natin, i-block na rin talaga sila. Okay, we understand ano po, Yusek, no, itong hirap din po sa inyo pong trabahong ito at sa inyong pong pagpapatupad ng kaninyo ay kung ano yung dapat na ipatupad. Puntahan ko lang po ito ngayon, no, unless may tanong pa tungkol dyan si Chacha. Yung 764 Network, alam niyo po ito? Oo, Manong Ted, parang ito ay isang grupo ng mga terorista na nag-idolize sa mga mass shooters at saka sa mga yung mga Columbine shooting, yung nagbomba ho doon Yes, sa yes. United States. Oh yeah. Opo, opo. So ito ho yung mga ina-idolize na, and they're targeting children. Actually, yun nga yung nakakatakot dito, Manong Ted eh. Natatarget yung mga kabataan, hindi lang ng Pilipinas with other countries as well kasi mas malaking presence nila sa ibang bansa eh. Pero dito medyo inaaral na namin, medyo na-isolate namin anong region sila nag-isolate. Pero natatarget yung mga kabataan natin because of their preference doon sa mga nilalaro nila yung mga kabataan natin na nahihilig sa school shooting, nahihilig sa Opo. mga shooting games. Tapos later on, nadi-develop. Kasi nga, may mga chat functions. Tapos, ang nangyayari man, lumalawak ng investigasyon nun namin sa CICC eh. Hindi na kami nagfo-focus sa games lang eh. Fino-focus na rin namin pati mga messaging platforms eh. Kasi doon nila dinadala sa messaging platform. Doon nila ina-indoctrinate
doon nila tinuturuan yung mga kabataan na to. Opo. Ito ho, sandali lang po, Yusek. Sa mga nakikinig ngayon sa atin, marami po sa atin, tulad ko na hindi po naman tayo techie, marami sigurong taxi driver, pangkaraniwan lang po mga manggagawa na hindi po tayo masyadong pamilyar sa pinag-uusapan namin na to, no? Itong mga games na ito, itong mga chat online na mga applications na ito. Ang atin lang po kasi kapag po hindi ho tayo as in kahit papaano ay mag-aral ng isyong ito o kaya po'y mag-obserba sa ating mga anak. Baka bukas makalawa magtanong ka sa iyong sarili, saan ako nagkulang, saan ako nagkamali? Kung meron na pong nangyaring hindi maganda, either sa iyong anak o kamag-anak na maging biktima or mismo yung kamag-anak na po natin na ma-involve dito. Ito ho yung sitwasyon ho eh. Kaya importante po maliban sa usapin pong politikal, ito po napaka-importante dahil ito ang malaking problema ngayon ng mundo. So babalikan ko po itong 764 na ito na online extremist network na ito. Ang FBI mismo sa Amerika po nagbigay na po ng ng warning po sa napakaraming state kasi nga prevalent ito. Sa atin hubang bansa, paano po nababantayan ng CICC kasi alam naman natin yung privacy issue dito, di ba? Hindi ka pwedeng pasukin yung mga email o anumang mga lahat po ng tayo sa ang ating galaw sa internet, di pwedeng bantayan yan, labag yan mga kapatid, actually sa ating pong privacy. Pero paano yon kung ito po pala nandito na ngayon sa ating bansa at eto nga dahan-dahan po na nagkakaroon na po ng indoctrination sa mga bata. Yung bata after po, kumbaga, playing Roblox, doon ho idadaan minsan o kaya po doon sa chat app, gaya po ng chat applications, gaya po ng Discord o Telegram, at doon na po dinadala yung bata, nagsisimula po sa iba't ibang stages and then eventually po indoctrination. Meron ho ba kayong kakayahan doon? Meron ho bang mga batas na medyo deterrent para po ang gobyerno manghimasok po dito sa internet activities ng mga bata? Well, gaya ng sinabi niyo, Manong Ted, we cannot be Big Brother, parang gagamitin natin kung ano-ano mga available technology to backdoor these applications po at makinig ng walang pahintulot po. Dito sana, Manong Ted, ito yung sana yung matinong paggamit ng mga intelligence funds sana, because this would really require good old-fashioned intelligence na mayroon tayong papapasukin sa mga platforms na yan, sa mga applications na yan, na bibigyan sila ng permission to be in that group, tapos makikita natin yung mga activities na, Manong Ted. Okay, alam po namin kung gaano nga ito kahirap ngayon, pero can you just guide us meron lang ako babanggitin dito na ilang pong mga pagpapaliwanag. Sabihin niyo po kung tama ito o kulang o mali para po lamang sa guidance ng mga magulang kung paano po gumagana itong 764 network na ito. Hango din po sa ginawang pag-aaral po ng FBI. Ganito ho gumagana ito sa simpleng salita. Una, naghahanap po sila ng biktima. Kadalasan mga batang nag-iisa, malungkot o laging nasa online games, edad 9 hanggang 17. Tama po? Tama po, Manong Ted. Ito rin yung ginagamit nila to profile our children, kasi nga po ano yung larong nilalaro ng mga saan nahihilig yung mga kabataan natin. Okay. Nakikipagkaibigan, nagpapanggap silang kakampi at kaintindi ng bata para magtiwala ito. Pangatlo, Tama po, Manong Ted. Opo. Tama po. Pangatlo, humihingi ng lihim, litrato, video o personal na impormasyon. Tama po, Manong Ted. They gain the trust first nung stage 2. Ito yung Opo. stage 3 to test kung sumusunod yung mga kabataan natin. Opo, pag nakuha na po yun, meron na pong blackmail na ginagawa. Tinatakot yung bata, pinipilit gumawa ng masama, pananakit sa sarili o sa iba. Tama po, Manong Ted. Pero that's one part. Yung other part, yung binabanggit natin kanina, Manong Ted, yung indoctrination Yes. naman, yung nakikipagkaibigan at Yes. dinadala sa ideology nila. Opo. And then dahil po dito, nagkakaroon sila ng kontrolado na po yung bata. Natatakot ng magsumbong sa magulang o guro. Tama po, Manong Ted. And then, ito ho yung mga senyales daw na dapat bantayan ng mga magulang. Number 1, biglang nagiging sobrang malihim sa cellphone. Kinakabahan Tama. kapag may nakakasilip. Tama po?
Tama, Manong Ted. Okay. May bagong kaibigan online na hindi kilala ng pamilya. At dagdagan ko yan, Manong Ted, kadalasan because of yung language barrier natin, nag-aano pa, napapansin natin mga kabataan natin, nag-iiba na yung lingwahe, hindi na nagtatagalog, parang nagiging Inglesero na because doon sila nasasanay, Manong Ted. Mm. Lumalayo sa pamilya, puyat, halos laging naka-screen. Tama, Manong Ted. Again, because of the time differences ng mga nag-i-indoctrinate sa kanila at saka yung mga teroristang nagko-control sa kanila. Mukhang takot o nag-aalala pero ayaw magpaliwanag kung bakit. Tama, Manong Ted, especially at the latter stages na yung sa pa-execute na ng stages nila. At saka after na nila ma-compromise, ibig sabihin nakapagbigay na ng litrato or ng mga videos po. Yun po yun. So, kapag ganyan, paano makakalapit sa gobyerno kapag yung magulang na obserbahan na po iyon, saan sila maaring agad-agad na lumapit at gaano kabilis ang responde nung tatawagan po nila? So kami ho sa 13 sa CICC, Manong Ted, binuksan na ho namin yung hotline 1326 natin. Hindi lang ho do sa pagko-complaint ng mga cybercrimes, but you can report these behaviors na rin po. Kasi nga ho, we already had memorandums of agreement dito sa iba't ibang mga government agencies natin at mga private sectors partners natin. Especially for this particular instance, Manong Ted, nagpartner tayo dito sa ating DSWC, WC sa under Yusek Geraldo Palace para magkaroon na kagad tayo ng intervention, counseling, at mag-open up yung mga bata. Second ho, nasa isang bubong na ho kami ng PNP at saka NBI dahil kabubukas lang ho natin, Manong Ted, nung threat monitoring center natin kung saan yung mga ahensya ng gobyerno, parang nasa loob na lang kami ng isang kwarto para mabilis ang reaction kagad. Again, tama ho kay Manong Ted, kailangan mas mabilis ho yung hindi natin pwede isisi sa games lang. To be honest, hindi natin pwede isisi dahil sa technology, sa games, hindi natin pwede isisi sa messaging platforms or sa social media. Kailangan din ho tayo bilang magulang, may participation din ho tayo. Kailangan nating alamin, kailangan nating turuan yung mga sarili natin para bantayan yung mga anak natin. Kasi a bigger part of it really is dahil yung gaya nga nung tinatarget ng mga terorista, Manong Ted, yung mga lonely na bata, yung mga mapag-isa at saka yung parating babad sa computer, all this points out to a bigger problem in the family dynamics po. Pero again, that's pag binuubuo mo to lahat, tsaka lang nagkakaroon ng mga ganitong mga insidente katulad ng sa Tacloban. But again, we try to solve, kami sa CICC, we try to solve the technology problem. DSW try to solve yung mga social and family relationships. Other government agencies like law enforcement tries to solve yung iba't ibang mga aspeto ng krimen na to. But again, kailangan ho natin magtulong-tulong at lalong-lalong kailangan namin tulong ng mga magulang, Manong Ted. Okay, sige po. So again, para na ho mas maliwanag ito, Yusek, no? Kaya nga ang katanungan, ang gobyerno ho ba maaaring tukuyin o mapigilan yung pong mga banta online bago maging trahedya? And inuulit ko, ano ba kulang? Ano ba ang kailangan ninyo para po matugunan ito? Kung bago mangyari, mabigyan na po kaagad ng responde. Ano ba ang kailangan po ninyo? Pakisabi lang po ulit. Una-una, Manong Ted, doon sa unang tanong nyo kung kakayanin ng gobyerno, mahirap man, kinakaya naman ho namin, Manong Ted, no? Pero hindi, even in first world countries, binanggit nyo, katulad ng mga progresibo at mga first world countries like the United States, like the European nation, lahat sila pare-pareho tayo hinaharap na problema. In fact, mas malaki yung statistics nila. Binanggit nyo yung FBI report kasi mas madalas sa kanila school shootings, mas madalas sa kanila yung etong mga tragedies involving children being used by terrorists. Second, kung ano kailangan namin sa pamahalaan. Unang-una, siguro from a legislative standpoint, siguro kailangan natin ng jurisdiction over these platforms para makapag-issue tayo ng subpoena pag may na-detect na tayo na mga kriminal na aktibidades dito, malaman natin kung sino yung mga kasi lahat yan nagtatago behind anonymity, Manong Ted, mga anonymous accounts. So kailangan natin ma-uncover kung sino sila. And siguro from executive standpoint po, siguro yung kailangan pala kasi when it comes to intelligence funds, not siguro sa CICC but our law enforcement agencies, para ma-detect, makapagpasok tayo ng mga chat and mga forums na to para malaman natin beforehand. Siguro yun makakatulong hindi man masolve ng buong-buo, Manong Ted, mabawasan significantly at mapigilan itong mga tragediang katulad nito. Pasingit lang sa puntong yan, no?
Doon sa Estados Unidos, meron silang sinasabi na pamamaraan ng pagdulog sa kanilang hukuman na para makahingi nga din ng permiso na panghimasukan yung email mo o yung iyong chat group na iyan kapag pinag-uusapan na terorismo o kaya po itong gantong uri nga po no na mga pangyayari na mass shooting etc. May sinasabi sila na provision sa kanilang batas doon. Sa atin wala pang ganon, di ba? Kailangan ba ng ganon? Kailangan ba ng ganon na kasi di ba meron na tayong anti-terrorism law, right? Doon Meron po, Manong Ted. doon naman din nakakahingi ka ng kaukulang warrant, no? Tama, Manong Ted. Pati nga yung pati yung pakikinig sa telepono, pinapayagan niya basta meron lamang judicial approval. Dito sa puntong Tama, ito, Manong Ted. dito ngayon, dito sa pangyayaring ito, do you need that kind of legislation? Manong Ted, babalikan ko kahit even if we have those provisions under the Anti-Terror Act ho natin, na yung kasalukuyang version ng Anti-Terror Act natin, ang problema mo kanino nyo i-issue yung subpoena, Manong Ted? Mhm. Wala ho sila dito sa Pilipinas. Mag-issue man tayo ng subpoena, papadala pa sa ibang bansa, nangyari na yung krimen bago pa tumugod na sa subpoena natin. Pero yung pag-monitor, halimbawa sa isang mga grupo ng kabataan sa isang paaralan, kasi yung nga, di ba? I mean, well, siguro yung mga kayo, no? Kaya nyo bang gawin nyo ng walang pahintulot ng hukuman na pwede nyo pasukin, i-hack yung grupo ng mga bata na yun sa kanilang chat group to find out pati ang kanilang mga text messages, so you still need the warrant. We still need the warrant, Manong Ted. You have to remember that yung mga group chats na ito mga to are operated by specific platforms na Okay. sila yung nakaka-control doon sa platform nila. Hindi lang natin kailangan yung subpoena na yan para malaman kung sino yung mga yan. But again, to give us access to their platforms. Other than that, pag ginawa natin yon, even if we have a warrant, tapos hindi na nila kinikilala, we would be violating certain provisions of the law, Manong Ted. Okay, ito po si Chacha. Go, Cha. Yes po. Yusek, are there any other games na binabantayan kayo ngayon na posibleng maban? Kasi kanina, habang ine-explain nyo po yung side nyo on why up to now, hindi nyo pa nabablock ang Roblox compare dun sa unang ginawa ng CICC right away na ban yung Gorebox, medyo hindi maintindihan ng mga magulang. I mean, ano bang meron sa Roblox? Anong difference niya dun sa Gorebox game which is sinisisi din ngayon? Bakit hindi iban habang pinag-aaralan kung masama po para sa mga bata ito? Kung sinasabi nyo po na wala nga lalabagin na batas, para lang po mas maintindihan din ng mga magulang natin na kahit wala pang jurisdiction ngayon ng ICC sa social media platforms and even dito sa mga online games, kahit pa hindi natin sinasabi na ito lang ang may mali, at least aware po sila na ang inyo pong ahensya ay nakatutok dito po sa isyong ito at hindi nyo po ito ipinagsasawalang bahala. Well, to be honest, DJ Chat, no, ang pumipigil na sa amin is because of the good faith that was shown by Roadblocks. Nung pinatawag natin sila, tumugon sila, at nagkaroon nga ng global changes. Ang iniintay nga natin is for them to comply naman doon sa mga local na demands natin, like setting an office here na kinumit nila, at saka itong integration ng field system natin doon sa kanilang age verification. Again, because of that agreement na talagang pinagkasundoan nung hearing sa Senado, we are bound to comply with yung napagkasundoan doon, DJ Cha. It's not to say that we cannot ban them. Sabi ko nga, given all these circumstances, siguro may hearing ho kami sa July 1 at pag na-bring up ito ulit, siguro nga, i-bring up din namin yung necessity siguro na by precaution, kailangan muna natin sigurong pahintuin yung mga games na nakikita natin na medyo delikado until they prove. Dapat sila yung may obligasyon na patunayan sa atin na safe yung platform nila, since na yung tama yung age verification nila at saka age appropriate yung content nila. Okay, sige po. So antabay po kami, Yusek, sa magiging hearing po on July 1 and balitaan niyo po kami kung sakasakali po na meron ho kayong anunsyo na dapat malaman ng publiko para ho katuwang po ninyo ang aming himpilan sa kampanyang ito laban po sa mga nagsasamantala ngayon sa internet po sa ating mga kabataan. Salamat po, Yusek.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at